Hello guys, good morning. This is Gian, also known as Best Pasyal. Ito tayo ngayon kay School Forza and meron tayong itetest na langis. So meron kinontak si Paolo ng Motobex na mga tiga Idemitsu, yan, na ipapasubok sa atin yung langis na pang Vespa. Ang langis na to ay nasa specifications ng Vespa. Pag kung titignan niyo sa manual, ano siya, JASO MATO. JASO o API SL. Yan. Yan yung mga langis na compatible sa Vespa. Yan, medyo build up na yung traffic dito, mga nagsasakay. Paano na tayo dito sa Luzon Extension. So, sana hindi pa masyado matraffic. And first time ko nga pala itong vlog na to na nagsasalita. Kasi usually, ayoko nang nagsasalita dahil hindi talaga ako sanay nagsasalita habang nagmumotor. Pero, try natin, content ko para sa YouTube usually. Kasi kailangan kong gumawa ng content para more information sa mga drivers natin. Kaya meron tayong susubukang langis ngayon, yung IRG7 ng Idemitsu. Makikita nyo, simula sa bahay hanggang ngayon, meron tayong 80 degrees Celsius dito sa SIP. Yan. Nagpalit ako ng fan pinalik ko yung stock fan coming from Copper Monkey. Usually, tingnan nyo, bumaba pa. From 80, naging 79. That means, mas efficient yung stock fan. Pero nung tinest ko to gamit yung tawag doon yung pag-measure nga ng hangin, anemometer, yan. Ay, ano siya, kung titignan mo, mas malakas yung hangin ng Copper Monkey. Pero hindi ko alam pag tumatakbo na kung ano yung mas malakas yung bugas. Mas maliit kasi yung Copper Monkey kaysa dito sa stock fan. Pero kung makikita nyo, mas malamig yung stock fan. Kasi kung yung Copper Monkey yung gamit ko dito, maabot ng 89 degrees. So, based sa aking experience, dito sa SIP gauge, ay mas malamig yung stock fan. Ang gamit ko palang langis ay Petron Sprint 40, 5W40. Yun yung pinaka-okay sa akin na langis. Kasi na-testing ko na rin yung ibang langis na medyo mainit siya sa makina. Dahil nga, nakikita ko yung temperature dito sa SIP gauge. Ayan. So, ayan, medyo maraming sasakyan dito sa Luzon Avenue. At, ayan, 81 degrees siya ngayon. Kung makikita nyo. So, mamaya pag kinarga yung langis ng Idemitsu, makikita natin yung difference ng langis. And also, ito nga palang audio setup ko ngayon is testing phase ng audio setup ko ngayon. So, actually gusto ko itong setup na to para makarecord din ng ibang mga nakakabit sa Cardo. So, meron tayong boost communicator ang tawag, which is yung Cardo mismo. It's either Paktok board o Paktok edge or anong model ng Cardo. Nakakabit siya sa external recorder. Yan. Ang lang dito, ang downside lang dito is yung boses na nare-record niya is communication quality. That means hindi siya yung diretsong recorded sa microphone. So, over the air siya recorded. So, ito, yun. Makikita nyo, marami ng motor. And time check, 9:26. By 10 o'clock, kailangan nandun na tayo.
Yun, hindi pa ako nag-almusal kasi intermittent fasting ako para hindi naman tayo para mabawas-bawasan ng ating timbang at bumibigat tayo kakakain. So, yun nga. Kaya nga ayoko nga magsasalita ng habang nagmumotor. Minsan hindi natin na nakakawala din to ng focus. Pero minsan na yung sarili ko na wag tayo kasi sayang din naman yung mga content na pwedeng gawin. Kasi more on, ang ginagawa ko kasi sa Vespacial is more on ride videos and some DIY videos. So, mostly, walang talkies. So, hindi ako masyado nagsasalita kasi minsan, nahihirapan din ako maggawa ng content dahil sobrang busy. And pag sinimulan mo, kailangan maging consistent ka. Kaya ngayon, sinusubukan natin. Meron pa akong isang audio setup na gagawin. And gusto ko yung audio setup na yun is yung malinaw talaga yung boses. Para mas maintindihan ng mga nanonood. Tulad nyo, salamat sa mga ng aking mga video. So, ayun. So, nandito na tayo ngayon sa papuntang Balara. Usually, nagdadaan lang ako dito pagka hindi masyado matraffic at saka wala pa masyadong truck. Pero since 9 o'clock pasado na, medyo konti na yung nagdadaan. Na wala pang build up. Ayan, so simula kanina, so tumaas na ng 84 degrees yung ano natin, yung temperature natin dito sa SIP. Yeah. Actually, ngayon ko lang din naranasan yung ganyang kababang temperature nung nagpalit ako ng fan. Kasi simula nung nabili ko itong motor na to, pinalitan ko na kaagad to ng Copper Monkey eh. And marami rin akong biniling fan at tinesting ko. Usually, yung mga fan na designed for racing, magagaan sila eh. Oo, siguro, mas maganda yung acceleration dahil mga magagaang yung fan. Pero, sa akin, mas importante yung cooling. Kasi air-cooled itong mga Vespa natin, mga modern Vespa, air-cooled siya eh. So, pag air-cooled, gusto ko mag-concentrate sa, yan, mas mapapalamig pa niya. So, dalawa lang naman yung kailangan nating tignan dito sa modern Vespa. Langis, kung ano yung mas malamig na langis, at saka, syempre, yung fan. Pwede tayo mag-upgrade ng fan. Sinasabi nila upgrade. Mas magaang. Pero syempre, titignan din natin kung paano niya napapalamig yung makina. Napansin ko lang, nung bumalik ako ng stop fan, nag-long ride ang Quezon City Vespa Club, pagka pinapatay mo siya, since hindi siya umaabot ng 100 degrees Celsius, sobrang dalang. Sa traffic, umaabot siya. Syempre, walang hangin na dumadaloy. Ano siya? Mas malamig siya, so start ka agad yung motor. Pero pagka 100 degrees kasi Celsius yung makina, ang hirap anda rin, parang hindi pumitigil. Siguro dahil nga yung lubrication ng makina hindi masyadong maganda o parang naninigit siya sa init, ang hirap anda rin ng Vespa. Kung naranasan niyo yan, yun na yun. So hard starting siya pag mainit. Ayan, overtake tayo saglit. Dito na tayo sa Katipunan. So medyo konti yung traffic. So mas makakarating tayo ng mas maaga kila Pultan. So try ko pa gawin to ulit kung ano pang pwedeng topic. So yun, ayoko na banggitin yung ibang brands ng mga oil na na-test ko ha. Ang current na gamit kong langis ngayon, habol lang tayo saglit. Yan, kamote mode. Yan, abot naman tayo. Yan, pwesto na lang tayo sa chill ride na pwesto. Yan. So,
ayan na nga, ang gamit ko ngayon ay yung Petron Sprint 40, 5W40 SC800. Yan, 85 degrees Celsius, normal driving. Yan, mas malakas sumatak to kaysa sa... Ay, sorry, nabanggit ko. Para sa akin at saka mas malamig. Kanya-kanya naman yan ng gusto. Kanya-kanya tayo ng gusto kung langis na ilagay sa motor natin. So, sinishare ko lang itong experience ko bilang end user ng mga langis na yan. And then, ito nga, papunta tayo kila Poltan, ang nakalagay na langis ay yung Petron Sprint 40 SC800. Ayan, hindi ko na inon tong Insta360 dahil wala naman akong isushoot. Etong front camera na lang ang gamit. Etong front camera, matagal ko ng camera ito. Ito yung G4K na customizable kasi ito. Na-customize ko siya na kaya mag-record ng 8 hours recording. Kaya dire-diretso na maganda yung quality niya. Ayan, dito na tayo sa Katipunan, papuntang Miriam. Yung Petron Sprint 40 na langis na gamit ko ngayon, kung bumili ako nun kasi, ang laman ng box, 12 pieces. Yan. Yung 12 pieces na yon, parang 2,000 plus lang yun eh. Pag dinivide mo, lumalabas, para mga 210 pesos, 208 pesos, ganoon lang siya. Para sa akin, mas gusto ko mag-oil change madalas ng langis. Yan yung pinili ko langis. Sobrang okay sa akin dahil meron siyang temperature control system o yung TDS na tinatawag ng Petron para palamig pa yung langis, yung friction. Mabawasan yung friction. Pagka may friction, mas mainit yung makina. Less friction, mas malamig yung makina. Nagbe-base lang naman ako sa experience. Ito nga sa temperature gauge ng aking motor. Dati, hindi ko naman nasi-check yan dahil hindi naman ako naka-SIP dati nung bago tong Vespa. So, kung nakikita nyo, simula kanina, stop and go traffic to, 86 degrees Celsius na siya ngayon. Ayan. Traffic light, tumataas siya ng 87 degrees. Ayan. Ang maganda sa stock fan, ano siya, mas mabilis bumaba yung temperature. Ayun, nag-ayos din pala ako ng preno kahapon. Kahapon ba yun? O nung isang araw. Kasi usually ang libreng araw ko lang na ginawa ko is yung Thursday and Friday. Ayun. Ayan. So, tumatakbo na ulit. 90 degrees yung temperature natin. So, tignan natin kung bababa. Kasi yung pag-tupper monkey, ang hirap pababain ng temperature pag tumakbo na eh. Yun yung pansin ko Pero ito, kung 90 degrees, ito naging 89 degrees, ibig sabihin, ay efficient yung cooling system mo. Hindi siya pataas na ang pataas. So, hindi ko sinasabing huwag nyo ikabit yung tupper monkey. So, nasa sa inyo naman yung kung ano yung kung ano ilagay sa motor nyo. Ito lang, yung experience ko, ay gusto ko mas malamig yung makina ko, syempre. So, nakita nyo, 88 degrees Celsius. Diba? 87 degrees Celsius. Yan. So, bumaba siya. Yan ang gusto ko sa langis ng Petron. Mabilis siya palamigin pag tumatakbo. Tayo, ano lang tayo, honest review lang tayo. Kung ano yung tama, kung ano yung sinasabi,
Yun lang, katulad nung ginawa ko nga sa review ng pan, gumawa tayo ng pansukat. Kasi yung pansukat na yun yung magsasabi kung ano yung mas magandang airflow. Di ba? Bago maban yung isa kong account na Vespacial, 2,500 followers na ako doon. Hindi ko alam kung paano nawala yung Vespacial na yun. Dahil kasi nag-review ako nitong pan. Siguro maraming hindi nagustuhan yung review, nare-report yung page ko, kaya ganun yung nangyari. So, mas maganda, kaya ako ito ginagawa. Sa YouTube na ako mag-upload dahil ayoko nang maban sa Facebook. Sayang kasi yung effort eh. Ayun, so, yan, dito lang tayo. Kung nakikita nyo, tawiran. And doon, hindi ako masyado talaga napupunta doon sa dulo. Kasi kung meron dyan nakatulog o wala ng control sa kanilang kotse, ito yung unang tatamaan. Yun yung safety. Yun nga lang, siyempre, pag ito, katabi mo yung sasakyan, medyo mainit. Kasi katabi mo yung Pero sa akin, minsan, pag nagmamadali ako, pumupunta ako doon. Pero ito yung pinaka-safe. Ayan, hayaan nyo sila, hayaan nyo yung mga pero minsan kasi masarap pag nagmamadali, mauuna ka doon sa unahan eh. Para makahataw ka na eh. Pero ngayon, siyempre, nagpa-vlog lang tayo, chin ride lang tayo. So, time check, 9:38. So, we have more time pa. Ano kaya magandang almusal? So ito, yan, tignan nyo, kung makikita nyo, matagal na ako nakinto, 96 degrees Celsius. So, tarakbo tayo. And I'm sure, bababa tayo yung agad. Yan. Dami na nagmumotor ngayon dahil nga sa traffic. Kung standstill, bumababa na siya from 96 degrees Celsius, naging 93 degrees. Yan. So bakit nga pala ako concerned dito sa temperature? Siyempre, para mas tumagal yung makina ko na hindi binubuksan, tagal siya, iniiwasan ko siya talagang tumaas beyond more than 110 o 105 degrees Celsius. Kasi kung matagal ka na nagmumotor at gano'n yung temperature mo, doon nagsisimula yung wear and tear. Hindi kumukulo yung langis. So kung makikita nyo ngayon, 91 degrees Celsius, normal riding yan, normal riding, 60 kilometers per hour. At marami tayong kasabay, maraming nagmumotor, so kaya kanya silang mauna. Kung makikita nyo, 90 degrees Celsius, so, okay, lumamig siya. Dito ko naranasan, usually pagka per monkey, 98, 97. Mas malala, hindi pa Petron yung langis ko. Sana itong IRG7 ng Idemitsu ay maganda. At sana kung sakali ay pareho lang ng performance ng yan. So nasa tayo ng konti. Yan. Ang ganda ng acceleration nitong motor ngayon dahil dito sa langis din. Mabilis siya mag 100. Sante lang naman sa Vespa ay mabilis mag 100 para maganda sa out of town. Kasi touring setup tong motor na to. Kung makikita nyo, 86 degrees Celsius. Yan. 80 lang tayo. Makikita nyo,
bumaba na. Ang temperature ko, 86 degrees Celsius. Yeah, kung ako sa inyo, huwag na kayo magtabi nitong SI gauge, paparanoid lang kayo. Kung stock lang naman yung motor nyo na naka-stock fan, ay pili na lang kayo ng mga magagandang langis na magpapalamig sa inyong makina. Yan. Wala akong nang binalik ng stock fan, ay hindi na ako naka-experience ng hard starting. Maganda yung langis ng motor mo, ang ganda ng ang ganda ng acceleration eh. Kaya maganda na rin yung setup ng panggilid mo. Ayun. And pasok na lang tayo ng Santa Lucia. So dito medyo binibilitan ko dahil marami dito kumakaliwa para mag-U-turn. Yun. Actually, first time ko lang din dito makapunta kila Poltan eh. Nagpunta ako dito Monday, sarado pala sila. So, tiga dito lang din kasi kami sa Antipolo. So, inuwian din ako diyan. And then, sarap kasi dito mamasal sa lugar na to, lalo na sa may Marikina. Eto, dito tayo liliko sa Santa Lucia. Temperature set 87 degrees. 88. Meron nga silang tinatawag dito sa Petron Strength 40 na to. Ang tinasabi nila yung kalmakina. Ayan. Ibig sabihin, mas kalmado yung makina mo pagka ito yung langis na gamit mo. Ngayon, kung halimbawa, mas maganda tong IRG7 ng Idemitsu, ay, alamang, ito na yung gagamitin ko. Kasi syempre, naikarga na dito sa Vespa. And sa akin, wala naman yung yung presyo. Dito, huwag tayo dito magdaan. Sarado. Sabihin natin ang presyo ay 500 per liter, pwede na yun kung ibibigay naman ng langis ay mas malamig. Pero kung racing ka naman, okay yung motor. Ganda nun kasi kailangan mo rin ng init sa makina. Pero yun yung formulation niya. O depende rin sa setup ng makina ng motor. Hindi ako professional Yun, sinishare ko lang yung experience ko dito sa langis na to. Racing yung Vios. Isong yachts. Din siguro na ito. Okay, nandito na tayo sa Cainta. Medyo malapit-lapit na rin tayo. Dito, traffic din dito sa umaga pero ngayon medyo konti na ang traffic. Yan, kung mga dito kayo naka-reserve sa Cainta, Marikina, Antipolo, yan, shoutout sa mga Antipolo Vespa Club. Yan, naka-Antipolo Vespa Club ako na jersey ngayon pero hindi ko na mapakita kasi sarado yung Insta360 ko. Yung mga tiga Antipolo, Marikina, dito nagpupunta kay Brother Paul Tan. Yes, 2 Forza. Kailangan nyo mag-maintenance ng inyong mga Vespa. Yan, recommended yan si 2 Forza. So yan, gagawin natin, mag-change oil tayo ngayon ng Idemitsu IRG7. Medyo matraffic at di ko pa kabisado masyado ang sigitan dito. Ayan.
Ito naman kaya yung audio natin, okay ba? Pwede na ba ito pang vlog? O yung isa ko pang gagamitin audio na direct recording. Kasi ito nga ang audio system na to ay kaya i-record yung mga kasama ko pa sa ride. So kung 15 riders yun, kaya niya i-record yung conversation ng 15 riders. So matagal ko na gustong i-set up to eh. Itong ganitong setup. Talagang ayoko lang talaga nung ganito yung nagsakwento, nagsasalita. Para so, try din natin i-vlog yung mga solo ride para hindi sayang. Ayan, katulad yan, pag nagsasalita ako, medyo hindi ko pagamay yung singitan. Ayan, kasi usually, pagka nagmumotor lang ako, madalas ako magmotor, ano lang, audio lang, sound trip lang ako. Tapos record lang ng video, edit ng konting reels. So, ayun, sana manood kayo ng mga gagawin ko pang videos. Gamit itong pagdadaldal. Yan. So, yung experience ko, yun lang yung aking sasabihin at ko friend. Ayan. Grabe rin pala yung daan dito. May biglang umbok. Ito rin yung daan na may lubog eh. Yan, lubog-lubog. Ayaw, malapit na yata tayo kay Lapoltan. Ayun doon yata sa may kalagpas ng Caltex. May Ravenol. Yan yung Ravenol. Hindi ko pa rin yan nasusubukan kung okay siya. Pero since kung meron tayong budget, subukan natin. Tayo, liliko muna. Mark safe. Ay, ingat lang dito sa ganitong klase, malupa. Tayo muna natin itong mga to. At medyo delikado. Itong ganitong lupa. Dito tayo, kaya tayo dito. Saan tayo magpapark? Ayun, hello! Okay. So, tapos na tayo ngayon, ito. Kapag-change oil na tayo ng Idemitsu. Yan, Idemitsu sa Scoforza. Ngayon, makikita natin ngayon yung performance ng langis. Okay, so check lang natin kung nagre-record. Nagre-record. Okay, so medyo malikabok. Kaka-start lang, kung makikita nyo 56 degrees Celsius. 57. So, umiinit na. Ayun, thank you Scoforza sa pag-sponsor ng change oil. Medyo pangit ang daan ngayon dito at ginagawa. Okay, so pauwi na tayo. So, yun nga mga ma'am sir, no? Yan mga kabespasya. Nagay na natin yung Idemitsu IRG7. Natin to sa mga ride. May ride sa March 9, Republica Ride.
And then may March, sa March 10, may ride din sa papuntang Real. Uwi na tayo ng bahay sa Quezon City. Medyo build up lang dito. Makikita natin kaagad yung quality ng langis sa stop and go traffic. Palis tayo ng Forza na 55 degrees Celsius at mag 58, and then ngayon rolling lang tayo, normal driving 67 degrees Celsius. Paano? Okay naman yung arangkada, wala naman na bago. Yun. Ang langis kasi yan, meron yan performance sa mga init. Init, isang gumaganda yung performance ng makina. Ito, 69 degrees Celsius, maganda ang hatak. And acceleration. Isang makina. Tignan natin hanggang Katipunan kung hanggang saan naabot, gaano kainit yung langis natin. Kanina mainit yung langis natin. Oh, maganda ang hatak. Ganda. Tahimik rin ng makina. 71 degrees Celsius, 72 degrees. Matagal to uminit ah. Okay, nandito na tayo sa may Santa Lucia, Tropical. Turn lang tayo sa Marcos Highway, tapos Katipunan na. Okay, so medyo traffic. Tayo muna sa gilid. Okay. .76 degrees Celsius. Ayun, at least meron tayong basihan. Ayoko dito dumaan, so medyo matraffic. Loob-looban tayo. Kaya para tumatakbo. Okay, 77. Diretso lang, hindi na tayo sa likod ng Robinson. 77 degrees Celsius. Normal driving, rolling tayo. Yan, so nakapako siya sa 77. Ang ganda ng arangkada. Good na good itong Idemitsu ah. Yun, experience kasi sa ibang langis. Wala pang konti pa lang yung natatakbo mo, ano na eh, mainit na eh. Pero ito, 78 degrees Celsius. Tagal siya uminit. Saka, parang same lang ng arangkada ng Petron 40. Okay. Turn time. Kailangan mabilis ka eh, para makasigit. We're at 79 degrees Celsius. Ang galing ha, mabagal siya umangat. Sabihin, maganda yung langis.
matagal niya ma-reach yung peak temperature niya. Hindi natin alam kung ano yung peak temperature na normal driving niya. Baka 89 degrees or 87 degrees. Okay. 80 degrees Celsius. Normal riding. Piga-piga. And also, itong engine ko pala, meron siya, yung engine cover ko may butas. Hindi na siya yung yung ordinary na cover. So, in-upgrade ko siya na may vent siya. Uy, traffic. So, masusubukan talaga dito natin yung langis itong i-mix ko 80 degrees Celsius. Sabi, smooth Kanya, walang delay. Traffic. Dito sa Marcos Highway, ang technique kasi dito tayo sa left side. Medyo mahirap dito sa bike lane at sinasakop na rin ng ibang mga truck. Ito kasi ang regular route ko pag umuwi ako ng bahay sa Antipolo. Okay, so kailangan natin mag-merge na ng kanan. Ganda ang acceleration. 81 degrees Celsius. Ganda yung acceleration. Saan pa natin ito sa long ride? Pero mukhang masarap na meeting ko. Dahil matagal na ako nagra-ride ilang minuto na rin ay 80 degrees pa lang yung temperature. Nag-81 na siya kanina. 81 na siya kanina. Ayan. 81 siya ulit. Buta siya ng 80. So, ibig sabihin, efficient to. Hindi ko ito na-experience pa sa ibang langis. Celsius. O, anong meron? LTO. Meron silang operation. Ay, nako. Kaya nagta-traffic. Hindi naman yung ganyan crossing operation. Rush hour pa. Okay. Hindi tayo makarekta at maraming sasakyan. So let's go. Try natin. Degrees Celsius. Ito, rat-rat mode na to. 113, 114, 115, 116, 17. Oh, video na tayo. 81 degrees Celsius pagka nirat-rat. Ibig sabihin, hindi maangat ang temperature ko. 100. 81 degrees Celsius. And then, bagal tayo. Pag umagal tayo, dapat tataas siya. Kasi, hininaan natin yung hangin. Yun yung experience ko sa petrol. Tataas saka siya bababa. Pero ito, yun, nakita nyo? Pero pabalik ulit yan. Balikan ng 81. 83. Ayun, tumataas pa siya. Ganon siya pagkagaling ng hataw pagka binira mo. Ingay naman ang mapet. Kanya-kanyang trip. So ayun nga guys, so ito yung first daldal video na ginawa ko na nagsasalita habang nagmomotor. So usually hindi ko naman talaga ginagawa
Ang ginagawa ko is mag-edit lang ng video, ng mga ride videos. So ano ba sa tingin nyo? Gagawa ba ako ulit ng video? So ito yung isang voice recorder na gagamitin ko. Pagka solo ride siguro, ito yung gagamitin ko. Pag multiple riders, yung Cardo yung gagamitin ko, yung Cardo recording, para nare-record din yung mga nagko-converse dun sa ride. So, yun, ang initial findings ko at initial review ko dito sa Idemitsu IRG7, maganda siya. Pasok siya sa sa standard. Kumbaga, hindi naman sa standard, kumbaga para sa akin para sa akin, pasok siya sa akin performance. Yung temperature niya, okay siya. Hindi naman nawala yung acceleration. Actually, pagka tinignan nyo sa website ng Idemitsu, maganda yung findings. Meron silang mga test chart, ganon, na pwedeng tignan. So, yun lang po. Abangan nyo po yung iba kong video about this oil kasi meron po kaming mga rides this weekend. And tatry ko ulit motovlog katulad nito. And salamat po at sana panoorin niyo po yung mga videos. Upload ko rin po ito sa Facebook and YouTube. So kung mawala man ulit yung Facebook page ko, ay hindi mawala yung mga video. So nasa YouTube siya. So I would like to thank Motobex for organizing this, and Idemitsu Philippines, and also Scoforza. Yun. And shoutout din kay Vespa Max. So yun. Hintayin nyo rin yung review niya dito sa langis na ito. And mas marami pang update about this oil soon. And subscribe to my channel na lang. Ayun. Maraming salamat po. And God bless. Panoorin niyo po muna itong about Idemitsu IRG7. Thank you. Idemitsu Bye. IRG7. The distillation of Idemitsu Superbike racing expertise. Race-bred nano-tailored oil for enhanced acceleration and horsepower. Septic guard technology enhances performance through 7 protective benefits. Experience peak acceleration and horsepower. Even a split-second advantage can change everything. Born to win. Idemitsu IRG7, the flagship nano-tailored oil.